Oh, nakalaya na ata. Yun nga eh. Sige, tuloy natin. Yan o, tinawagan ako ni Subeta, tinawagan mo sila para isa lamang po ang pwede ang laban dyan. Isa lang po, hinahamon po ng NBI. Nasa kanila pinakamagaling sa computer dito. Buksan nila yung cellphone ko na nasa kanila. Oh! Isa lang daw ang makapagpapatunay. Ha? Isa lang, actually, nabanggit na rin natin ito noon nung una-una pa lang. Sabi ni Mayores, isa lang ang makapagpatunay. Evidence, kumbaga, dito sa connection of Percy Lapid case. Nasa NBI daw. Yung cellphone niya, buksan nila. Ang tanong, paano kung dinilit nila? Yun ang problema. Di ba? Kasi, even doon sa kasagsagan pa nung investigation nila Kuno dito, di ba natanong din natin? Kasi sinasabi nila, tinawagan daw ni Bantag si Zulueta, tinawagan si Mayores, tinawagan si Alvin Labra, si Alvin Galicia, kung sino-sino, tapos yun na, kay Escorial na, mga ganun. So kung ganun pala, bakit hindi imbestigahan yung kanilang mga cellphone? Ito yung sinasabi ni Mayores ngayon, cellphone. Kung mayroong WhatsApp na sinasabi nilang application yan, sa cellphone ko na nasa kanila. Patay na si Zulueta. Yan lamang po. Kasi yung sinasabi nila na nag-connection kami nila Prato, WhatsApp, hindi po ako marunong gumamit ng WhatsApp. Okay. Yung nung ginawa niyo yung Denver. Ano sabi niya? Ginamit yung ginawa niyo yung statement mo, andun si SOJ? Wala po siya doon. Wala. Ang katabi ko po noon. Ang puno na video po yan. Pwede ba kayong bisitahin dyan sa Pinapayagan ba nilang may bumisitang abogado dyan sa NBI? Opo, pwede po. Pwede po. Kasi nung huli po, may pinadala daw si Sir Bantag para sa akin na dalawang abogado. Si Atty. Singyeres at si Atty. Mercado. Nako. Ba't mo sinabi? Pero isa lang yung malinaw dito isa lang yung malinaw na itong mga pinakita nilang network, itong mga network of di umano ay trumabaho kay Percy Lapid. Isang gawa-gawa. Sila ay parang pinilit, tinakot. Kagaya yung ginawa nila doon kay Kong Teves. Na sa huli ay nung feel safe na yung mga witnesses, 10, di ba? 10 ay nag-recant sila. Parang, sige, ito yung salaysay mo, akuhin mo itong salaysay. Parang dating, don't worry, makakalabas ka. Acceptance fee ng lawyer mo. Ako bahala, acceptance fee, 1 million. Sabi niya, saan ako kukuha ng 1 million? So, sige na lang. Ako akong trabaho, ang asawa ko po isang DJ. Okay. Wala po akong pagkukulit na yan. Kaya nga po, ang salita pa sa akin, kumanda na Bartol, hindi ko lang masimplihan. Nandito na tayo, tugtungan mo yung salaysay ko. Inabot niya po sa akin, maliit na papel, ayan yung WhatsApp number ko. Sino nagsabi niyan? Si Labra? Si Commander Labra po. Commander Labra. Basta tugtungan mo yung salaysay ko para hindi tayo malagay pare-pare sa alam natin. Dahil nandito na tayo, Tol. Mamamatay ka rito, mamamatay ako rito. Grabe, no? Dahil sa takot din. Kaya naman natin kainin ito kung natin na tayo sa actual na hearing kung masasampayan sa korte. Sa pangako ko sa akin, Commander Labra, isa lang, wala sa isang muna. Ang acceptance yung bilang abogado mo sa pangalawa po, ang pangako daw sa kanilang SOJ, pag tamaan man kayo sa asunto dyan, kaya sila, i-endorse ko kayo kay BBM ng conditional pardon. Nako, patay tayo dyan. Narinig niyo yun? Kumbaga nag-usap si Labra at saka itong si Mayores. Sundin natin itong sinasabi ni SOJ Rimulya. Maasunto man tayo dito sa kaso ng Percy Lapid nito. I-endorse daw ni SOJ sila kay BBM. Galing. Sobrang galing. Yan po ang
sinabi sa akin ni Commander Labra na sinabi din naman sa akin yan na po, malinaw po yan. Kaya ko pong... So, kung dito tayo babase sa kanyang sinabi, malamang si Joel Escorial nakalabas na rin. Pagkukunganan niya na ang sinabi ni Atty. Javier sa harapan din mismo ng abogado mo mismo noon nung time niya siya for ninyo. Nagsabi na ang papangako sa inyo ng Aircon J ay i-endorse niyo kay BBM kahit pamaangkay sa kaso sa Persilapin para dyan lang sa kaso na yan ng conditional pardon. Pero yung dala-dala yung daring kaso hindi nila pakikialaman. So ako po, inisip. Kumbaga, ang dating ng sinasabi, yung mga kaso nyo, hindi pakikialaman, kumbaga, you're in good hands. Parang ganun. Kaya pala pumayag sila sa mga affidavit nila na ganito, na ituturo si Bantag. Kasi parang, ang tingin ko dito, no, kaya niya sinabi yan, or kaya siya nagsasalita ngayon, dahil parang tilabaga hindi at tinutupad nitong si Remulla ang kanyang pangako. So baka malamang ang gagawin nila dito, ganyanin. Diba? Kasi matrabaho pa. Yung i-endorse mo pa kay BBM, okay, i-absuelto mo, pabubulilyaso sila. Kagaya nga itong drug hall, biggest drug hall. Diba? Yung script nilang ganyan, hindi makakalusot sa ating obserbasyon. Kaya bulilyaso sila. So anong gagawin nila dito sa itong mga network of suspects daw kay Persilapin? Anong pinakamabilis? Gaganunin nila. Okay? Kahit si Bantag, gaganunin din nila. Kasi kapag lilitisin si Bantag sa korte, alam nila na mahirap nilang i-connecta si Bantag and kahit itong mga to doon sa pagpaslang kay Persilapid. So anong gagawin nila? Wala po. Hindi totoong kinontak ka ni Sulweta para maghanap ng killer. Hindi po. Hindi totoong nag-usap tayo ni Labra tungkol dito. Hindi po. Attorney, ulitin ko po sa inyo. Isa lang ang panlalabang ko sa kanila. Ang cellphone ko po nasa kanila, hawak nila sa NBI. O sige. Napakabigat po nito. Attorney, kung ito po yung pinapag-usap ko, kaya pong video na yan, kung naka-record man, sana po sa tamang pagkakataon po ninyo labas. Huwag po na sa ganitong sitwasyon na nasa poder ako ng NBI. Sige. Kung ako pumahilit, ipat ako ng detention facility na safe ako at neutral na hindi nila ako kaya mabutin doon anytime. Pwede niyo po itong ilabas kahit saan po. Okay. Pero kung ilalabas nila na nasa poder po ako ng NBI, napakahirap. Okay. Opo, alam po ito ni Atty. Chu. Kaya nga lang po ngayon, hindi na po kumingiro sa akin si Atty. Chu dahil yung acceptance fee po na 1 billion, hindi naman po talaga na ibigay nila para. Yung pangako po ni Commander para na ibabayaran niya. Kahit sino po wala siyang naibigay. So, to summarize, inisahan nila itong si Mayores na mag-plead guilty ka. Okay? Kami ang bahala doon sa acceptance fee mo. Yung acceptance fee ni Atty. Chu, 1 million mahigit. So, paano tatrabaho si Atty. Chu kung yung acceptance fee niya ay hindi naibigay? So, kahit nasabi man nitong si Mayores, itong sinasabi niya ngayon kay Atty. Balisong, walang kwenta. Pero, ano nangyari? Dahil nag-plead guilty ka, abay, makukulong ka ng 2 to 8 years. Diba? So, inisahan dito si Mayores. Para idiin lang si Bantag. At ngayon, it is very unusual na itong si Sulweta. Diba? Kasi, Sulweta ay magkaklaro ditong sa sinasabi ni Mayores. Kaya kung ito lalabas, baka susunod to. Pero ako naman ho ay inabisuhan, binigyan ng permiso na ilabas ito. At ngayon ko lang napanood ng buo ito. Pero sa tingin ko, pag nakita ito ng
sa tingin ko may posibilidad eh. Hindi po ako mag-aaksaya ng panahon na torni na iharap ko yung mukha ko sa inyo. Okay, sige. Kung ako po gagawa lang din ng walang makwenta-kwenta sa sarili ko, itataya ko kayo dito. Ang gusto ko dito katotohanan lang at katotohanan para din sa katulad ni Sir Bantag na wala naman inangad kundi maging kaayos na lang namin mga PDL sa Pilipinas. Mga kabayan, sa wakas, makalipas ang halos 2 taon ay lumutang at nagsalita na ang isa sa mga di umano ay binayaran at ginamit ni SOJ Boying Rimulya para idiin si General Bantag na nagpapaslang kay Copper Silapid. Sa isang eksklusibong video at interview kung saan ay nag-uusap si Atty. Balisong ang abogado ni General Bantag at ang isang PDL na testigo na iniharap ni Rimulya sa publiko na si Denver Mayores. Pagbubunyag ni Mayores, walang katotohanan lahat ng mga apidabit niya na gawa-gawa lang dahil sa pananakot ni SOJ Rimulya at pangako ng malaking halaga kapalit ang pagdidiin kaya dating Bucor Chief General Bantag. Wala po. Hindi totoong kinontak ka ni Sulweta para maghanap ng killer. Hindi po. Hindi totoong nag-usap tayo ni Labra tungkol dito. Hindi po. Attorney, ulitin ko po sa inyo. Isa lang ang panlalabang ko sa kanila. Ang cellphone ko po, nasa kanila, hawak nila sa NBA. Okay. Yan po talagang po nila. O sige, ganito. Okay lang sa'yo na ilabas ko to? Isa sa mga dahilan ng biglang paglutang at pagbubunyag ni Mayores ay ang hindi na niya makaya ng konsensya sa kanyang pagdidiin kay Bantag na labag sa kanyang kalooban at pangalawa ay yung mahigit 1 milyong piso na pangako ni Rimulya na ibibigay sa kanyang abogado ay hindi natupad. Opo, alam po ito ni Atty. Chu. Kaya nga lang po ngayon, hindi na po kumingilo sa akin si Atty. Chu dahil yung acceptance fee po na 1 milyon, hindi naman po talaga na ibigay nila para. Yung pangako po ni Commander sa para na ibabayaran niya. Kahit 5 po, wala siyang naibigay. To summarize, inisahan nila itong si Mayores na mag-plead guilty ka. Okay? Kami ang bahala doon sa acceptance fee mo. Yung acceptance fee ni Atty. Chu, 1 million mahigit. So, paano tatrabaho si Atty. Chu kung yung acceptance fee niya ay hindi naibigay? Kumbaga, ang dating ng sinasabi, yung mga kaso nyo hindi pakikialaman, kumbaga, you're in good hands. Parang ganun. Kaya pala pumayag sila sa mga affidavit nila na ganito, na ituturo si Bantag. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa pagbubunyag ni Mayores at paglaglag niya kay SOJ Boying Rimulya, ito na kaya ang magsisilbing susi para lumabas kung sino talaga ang mastermind sa pamamaslang kay Copper Silapid at paglilinis sa pangalan ni dating Bucor Chief General Gerald Bantag. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa tuwing mong sabihin, at yung sinasabi nila na busted man po kung sa napakalabo po yan kasi Napakalabo daw. Ano yung sinasabi na nag-plead guilty siya? andyan po sa mga BRG o lahat ng request ko para makabalik lang sa publiko. Pero hindi po ako pinapayagan sa Bantag. Hindi po ako trusted para hindi po kami nagkaroon ng kahit anong publikasyon sa Bantag. Hindi isang beses. Itong director po siya. Hindi daw siya yung trusted aid. Hindi nga raw niya kilala or hindi kahit yung director daw siya. So ito, yung sinasabi nila, ito daw yung trusted aid daw ni DJ Bantag. Ayan, pinasisinungalingan niya. Minsan hindi nga ako na ipatawag. Kaya nga po Minsan hindi nga ako na ipatawag ni Bantag. Yun o. sinanong ako ni SOG ng isang tanong. Sabi niya po, alam mo ba na kahit anong oras pwede kitang palayain sa ulo ko. Galing kay Rimulya daw. Sabi ni Rimulya, alam mo ba na kahit anong oras pwede kitang palayain? Abuse of power yun. Pwede kang mang-hostage ng tao na, ito, gawin mo, palalayain kita. Kaya nga tinatanong natin, Boying Rimulya, anong nangyari kay Agoho? Nasaan na si Agoho?
Bakit mo ni-request si Agoho na ilipat? Nasaan na kaya yung Agoho na yan? Dahil yung Agoho na yan, kamukhang-kamukha yung nakuha sa CCTV na nung araw na pinangyarihan yung pamamaril kay Percy Lapid. Nasaan si Agoho? Pinalaya mo ba? Kung kasi nakakabili yung kaso ko sa pagpapapil sa ako. O sige, isang tanong sa sagot. So ito kong sagot na may kilalaman ba si Director Gerald Banpat sa pagpapapat ay pero sinagot po ako, wala akong matagundog ko. Wala akong imposible po yan. Sabi ni Mayores, tinanong ni Remulla, may kilala ka bang ganito? Kilala mo ba na may ano ba si Bantag sa'yo? Sabi niya, wala. Alam niyo po yung reaction ni Secretary Remulla, umiikot sa upuan. Alam niyo po yung upuan na umiikot. Ikot siya doon. Alam niyo po sabi niya sa akin, wala kayong yung maingay kasi yung background eh. Kung informasyon dyan, patayuin nyo na yan. Kumaga po ito, ako naman po, kung ano ba yun ang yung salaysay dyan, yan po, sobrang takot sa buhay ko. Kailangan ko talaga sumunod kung ano yung nasa papel na kailangan ko mapisaduhin yan. Lumabas ang tunay na pangyayari ayon sa salaysay ni Mayores. So, yung unang pagkikita daw nitong si Mayores at Remulla, tinanong ni Remulla kung merong bang utos na ganito, kilala mo ba si Bantag na ganito? Sabi niya hindi. Umikot-ikot itong si Remulla sa upuan, tapos yun, dahil sa takot, napilitan na lang siya doon sa nakasulat doon sa affidavit. Galing nga. Hindi ko pinag-isado yan, malalaliyak sa alanganin lalo. Malalagay po sa alanganin. Ibig mo sabihin, hindi totoo yung mga nandun sa, sa salaysay mo? Tinanong ni Atty. Badesang, ibig mo sabihin, hindi totoo yung nasa salaysay mo? Anong sagot? Wala pong totoo doon. Wala pong totoo doon. Sino pa ba yung natigok nung panahon na yon? Oo nga, no? Di ba tinanong ko kanina, kumusta na pala si si Joel Escorial? One, nasa saan ba yun? Magandang pasyalan sa ibang bansa. One, masarap na ang buhay. Two, tinigok na rin. Yan ang tanong. Nasaan na kaya itong si Joel Escorial?